dumako. Naku, si Chavit! Si Chavit, nung isang araw lang, sinisigawan ho ito sa EDSA, mga kababayan. Tama ba, EDSA? Oh. Nung isang araw lang ho, mga kababayan, nung isang araw lang, sinisigawan si Chavit sa EDSA. Ngayon ho, mukhang wala na sa Pilipinas si Chavit. Nakalabas na yata ho ng Pilipinas, mga kababayan. Mukhang ng ibang bansa na, mukhang nag-Amerika na, nag-happy-happy, oh. Ito ang bagong gawa ng Pinoy. Ang ating hoverbike. Nadala no? Itong matanda na ito. Siguro lumabas ng Corinthian. Nako, ako ang pag-asa. Ako ang pag-asa ng mga Duterte. Labas sa Corinthian to. Ang expect niya, Chavit! 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 Ang expect niya, ganun ang isisigaw eh. Kaya lang ho, mga kababayan, ang isinigaw, kurakot! 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 Natulili. Hindi hindi nakapagsalita. Eh, nako, yung mga nagsisigawan naman yan, mga bayad yan, napagbintangang pambayad. Eh, samantalang siya, eto, may dala-dala pa ng mga ilang mga bus niya. Bus yata ng partasyon, mga kababayan. Sino mas iisipin nyo na totoong bayad? Yung mga sumisigaw doon, ng kurakot siya, or yung mga nakasakay doon sa kanyang sa kanyang bus. Di ba? Ano ba ginagawa ni Chavit dito? Biglang napalabas na ng bansa. Wala na sa bansa si Chavit eh. Alam ko, mangingibang bansa, pero sabi, uuwi, kumpirmahin natin ha. Chavit Singson, Chavit Singson, location now. Chavit Singson. Andali pero iba is na nabasa ko nasa ibang bansa eh. Lumipad eh. Philippines first hoverbike. Lalo na pag traffic. Alis kayo na dyan. So ulit yan, Manong. Gawang Pinoy. Human drone daw po, Ma'am Marites Musti. Sabi ni Saldi, uy, Senior, Boss Mark, ganun pala. Tinuturo sa INC pagsisinungaling sa mga miyembro nila. Bakit mo naman nasabi yan, Saldi, uy? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Sabi ni Sarah, PH. Tapos biglang bumagsak. Biglang bumagsak Wala pa yung distrito ni Pulong, sabi. Wala pa yung distrito ni Pulolong. Diyan, kabahan na ang mga taga Davao. Ano ba? Pero parang Corinthian pa din eh. Parang ganyan yung mga bahay sa Corinthian to, mga kababayan eh. Pero kung sakali man, huwag mo nang gagawin ulit yun, Boss Chavit. Yung lalabas ka sa tao, yung iisipin mo na malaerap pa din yung datingan mo. Yung panahon ni Erap, di ba? Ikaw yung naging susi. Isa ka doon sa bumaliktad. Isa ka doon sa mga kaibigan ni Erap na bumaliktad. Tapos, sinigawan ng taong bayan, iba na ngayon. Matalino ang mamamayang Pilipino. Siguro, naiisip. Kung totoo man, mga kababayan, na lumabas si Chavit Singson at ng ibang bansa, siguro po, naiisip niya, naku, mukhang ako nasusunod, Naku, mukhang seryoso itong pamahalaan na ito, No? Naku, mukhang hindi, hindi tumatalab yung pangalan namin o yung apelidong Singson sa mga Marcos, Mukhang talagang siniseryoso kami, baka dyan sumakay si Chavit at sana siguro, yung nagpasa sa akin ito, si Chavit, lumipad na ng ibang bansa, gamit yan. Pero kasi, mga bossing, yung likod parang bahay pa din, sa Corinthian, ganyan yung mga itsura ng bahay doon, Pero anyway, Manong Chavit, ulitin ko, huwag ka na lalabas doon sa EDSA tapos ang i-expect mo, sisigaw ang mamamayang Pilipino sa iyo at mukhang may kinakaharap o kakaharapin sila Chavit Singson dahil ang sinasabi mga bossing ay mukhang bistado o mukhang sila yung pinaghihinalaan na nagpondo doon sa kaguluhan sa Maynila, mga kababayan. Sabi ni Ma'am Marites,
Musni, baka dyan sumakay si Chabit at sana sumabit na malaentang yan sa mapunta ng China. Matagal na po ang video na yan. Anyway, sige, eto ho, mga kababayan. Eto ha, paparinig natin, sabi ni Yorme, kung magkano daw po yung napinsala doon sa Maynila. Doon sanhi po nung kaguluhan doon, mga kababayan. Naku po, eto, yung mga nakulong, yung mga nahuli, at yung mga iniisip na kayo ang nagpasimula at umudyok sa mga kabataan para mangyari ito. Naku, baka ipabayad sa inyo to. Baka hindi lang ipabayad. Baka ikulong din kayo. May naririnig ako yung iba, kakasuhan daw ng arson. Pakinggan nyo mga bossing, si Yorme. Kayang bayaran yan ni Chabit, sabi ni Nympha David. Yesterday, umabot na sa humigit kumulang 10 million pesos ang damage. Ikaw ba naman, magbandalismo ka doon? Ilang galong pintura pa lang, ilang galong pintura yung bibili ni Yorme. Yung bibili ng lusod ng Maynila. Kinukwenta nila yan. Baka akala nyo, ganun-ganun lang. Ay, patawad na. Yung iba nga ho, mga bossing, yung ibang mga nahuli o naaresto, ang alam ko, nandoon pa din po sa Oblo. At in-inquest talaga. At yung iba sa kanila, ay makakasuhan, arson daw ho, mga kababayan. Sogo. Sogo lang, Ano ba kasalanan sa inyo ng mga nagbebembang? Di ba? Mark, non-bailable offense ang arson, sabi ni Boogie Arellano. Hindi, ang tanong ko sa kanila, mga bossing, nagawi sila doon sa Sogo. Ano ang kasalanan sa kanila ng mga nagbebembangan doon? Yung mga nagbebembangan ba? Yung nagnakaw sa pondo ng bayan? Hindi naman mga kababayan. Nagpapasarap lang sila doon, nagpapapawis lang sila doon. Biruin mo, pinagbubuwal yung mga motor nila. Diba? Ang lakas din ng mga trip, pinagbabasag yung salamin. Nung Sogo, ang dami sigurong nalungkot doon sa mga mag-aanibersaryo kinabukasan. Sabi, mahal. Bukas sa anniversary natin, 22 ng Setyembre. Isogo mo naman ako. Yun lang pa. Dito sa favorite natin. Tapos, pagkita nila, basag-basag, sarado. Wala hong mga isip, mga kababayan. Hindi inaalam kung sino talaga yung mga nila Kung sino talaga yung mga kalaban nila Biruin mo, mga pulis. Binabanatan nila, binubuntal nila. Hindi naman yun yung nagnakaw sa pera ng bayan. Di ba? So sa madaling salita lang mga kababayan, mga mema lang itong mga sumali dito. Siguro gustong sumikat, gustong magpapansin. Bago siguro yung sombrero. Kaya ipapakita doon sa lansangan. Ipapakita doon sa rally.